Pinakitaan ng laceration ang maselang bahagi ng biktima at bahid ng semilya, senyales na pinagsamantalahan ito at wala na ding saplot pang ibaba ng matagpuan. Ang 27 anyos na si Eunice Espinosa ay maganda, kaakit-akit at magiliw sa kanyang mga panauhin. Kaya naman, marami siyang naging tagahanga sa isang bar sa Malate, Manila. Kaya naman, upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga mahal na kapatid, pikit mata kung harapin niya ang pagod, puyat at pagiging lapitin sa tukso. Sinasabing sa isang bar na umiikot ang buhay ni Eunice. Ngunit sa likod ng makinang na ilaw sa bar ay ang mabigat na pinagdadaanan ni Eunice dahil sa kanyang hanap buhay. Panganay sa 5 magkakapatid si Eunice at mula nang maipanganak, hindi na niya nakilala pa ang kanyang ama. Ayon kay Ara, kapatid ni Eunice, magmula raw nang iwanan sila ng kanyang ama't ina, si Eunice na ang nagtataguyod sa kanilang pamilya. Ayon pa sa kanya, mataas ang pangarap ni Eunice kaya nagsumikap ito na makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit sa gitna ng pagpupursige ni Eunice, buwan ng Mayo taong 2015, inabandona sila ng kanyang ina kaya naman naging mabigat ang mga sumunod na pangyayari sa buhay ng kanyang pamilya. Tumigil si Eunice sa pag-aaral nung nasa 3rd year na ito at nagsimulang kumayod upang matugunan at matustusan ang kanyang mga kapatid. Ngunit hindi iyon sapat hanggang sa isang kaibigan ang nagrekomenda sa kanya na maging isang entertainer sa isang bar sa Malate, Manila. Sa puntong iyon, ang araw ni Eunice ay nag-uumpisa sa pagkagat ng dilim at nagwawakas naman bago magbukang liwayway. Halos gabi-gabi, si Kagawad Ronward Ferreras ang kanyang nagsilbing tagahatid at tagasundo dahil kinuha siya ni Eunice. Ayon sa kanya, mabait, masipag at palangiti si Eunice, kaya naman wala siyang kaalam-alam na nooy nanganganib ang buhay ni Eunice. Si Kagawad Ronward ay nagulantang sa nadatnang kalagayan ni Eunice noong nangyari ang insidente. Si PO3 Roderick Magpali naman ang naatasang humawak ng kaso at ayon sa kanya, una nilang napansin ang kitchen knife at talaga namang kasuklam-suklam ang pangyayari. Kaya si Ara na kapatid ni Eunice ay abot langit ang pagdadalamhati at hindi matanggap ang pangyayari. Base sa sinagawang pagsusuri sa katawan ng biktima, paulit-ulit siyang binaunan ng punyal hanggang sa tuluyang bawian ng buhay at mawalan ng hininga. Sa dami ng pagbaon ng punyal, ang salarin ay hinihinalang may kinimkim na galit sa biktima. Ayon sa pulisya, walang balak buhayin ng suspect ang biktima. Sa paunang investigasyon, napag-alaman ng mga otoridad na si Eunice ay may kasama sa kanyang inuupahang apartment at napag-alamang merong pera at alahas na nawawala. Kaya dahil dito, pagnanakaw ang unang motibo na tiningnan ng mga pulis. Gayunman, may isang hinala pa ang kapulisan ukol rito. Ayon sa pulis, kung makikita ang biktima, mayroon itong itsura, maputi, makinis ang balat, maliit ang muka at natural na maganda kung ilalarawan. Kaya naman, madaling sabihin na kung ikaw ay lalaki, magkakagusto ka kay Eunice. Kaya naman, ang salarin ay posibleng may pagnasa sa biktima. Ayon pa sa pulis, pag-check nila sa entrance room, mapapansing maayos pa rin ito, ngunit mayroon na itong pinsala. Kaya naman, maaaring kakilala ni Eunice ang suspect dahil sa hindi naman siya pinasok ng puwersahan. Bagkos ay tila hinintay ng suspect na pagbuksan siya sa pamamagitan ng pagkatok sa pinto bago tuluyang pumasok sa loob. Marahil ay alam ng suspect na ganung oras umuwi si Eunice at hindi lingid sa kaalaman ng biktima na minamanmanan na siya ng suspect. Kinakitaan ng laceration ang maselang bahagi ng biktima at bahid ng semilya, senyales na pinagsamantalahan ito at wala na ding saplot pang ibaba ng matagpuan. Ilang sandali lamang, isang lalaki ang natutukan ng CCTV camera habang humahagibis papalayo sa pinangyarihan ng krimen. Kinilala ng otoridad ang lalaki sa pangalang Ace Mondragon, 25 taong gulang.
Kasunod nito, isang testigo naman ang nakapanayam ng mga pulis. Ayon sa testigo, kalalabas pa lamang niya sa bahay nila na palagi talaga niyang ginagawa nang may makita siyang isang lalaki na duguan. Base pa sa kanyang paglalarawan, ang lalaki ay maraming dugo sa kamay, pati na rin sa damit hanggang sa may likod ng short nito. Nang binuksan ng pulis ang kanyang cellphone upang may maipakitang larawan at sinabi niya na noong pinakita niya ang larawan ay agad na kinumpirma ng testigo na iyon nga ang nakita niya, na humahagibis na patakbo at maraming dugo sa kasuotan nito. Ayon naman kay Kagawad Ronward, si Ace ay kapitbahay lamang ni Eunice. Sinasabing wala pang 2 buwan na nakakalipat ang suspect sa lugar at matapos ang insidente, nagulat ang mga pulis na ang buong pamilya ng suspect ay umalis ng walang malinaw na posibleng rason. Sa kabila nito, tuloy-tuloy lamang ang pagsasampa ng kaso laban kay Ace. Sinampahan ito ng kasong robbery with homicide at isang warrant of arrest ang agad na inisyu sa akusado. Sa loob ng 2 taon, nanatiling walang impormasyon patungkol kay Ace. Pero buwan ng Oktubre taong 2019, nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa Santa Cruz, Zambales. May testigo na nakapanood ng soko at napatunayan na si Ace Mondragon ay dati niyang katrabaho at nagko-construction doon. Nagtala ng 3 posibleng lugar na pinagtataguan ni Ace. Ang mga pulis ay natukoy nila na nasa barangay Tubo-Tubo, isang liblib na lugar sa Santa Cruz. Doon na-trace ang buong pamilya niya at nandoon silang lahat at gumagamit na sila ng hindi nila totoong pangalan. Sa puntong iyon, tuluyan na ngang nadakip si Ace Mondragon. Naroroon siya sa isang kubo nang pumunta ang mga pulis doon at inihain ang warrant of arrest laban sa suspect. Hindi na nagtangkang lumaban ang suspect sapagkat alam niya na wala na siyang mapupuntahan pa at sa harap ng mga otoridad, umamin umano si Ace sa insidente. Ngunit meron siyang mabigat na paratang sa biktima. Initial na findings ay robbery o pagnanakaw, ngunit sinasabi na ang suspect ay mayroong relasyon sa biktima sa loob ng 3 araw pa lamang. Kaya naman sinabi ng suspect na kaya niya nagawa iyon dahil umuwi raw ang biktima na mayroong naghatid dito. Kaya marahil ay isa ang paninibugho sa rason ng biktima. Depensa naman ni Ace, pinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili kaya nagawa niyang itumba si Eunice. Nagkaroon daw sila ng pagtatalo at sabi pa niya, nauna raw si babae na kumuha ng kutsilyo. Patuloy namang naging tikom ang bibig ni Ace sa mga media. Samantala, galit na sinagot ni Ara at Kagawad Ronward ang kwento ni Ace. Kasinungalingan raw iyon sapagkat ayon kay Ara, hindi nila kilala ang suspect at hindi nila iyon nakita sapagkat kilala at alam nila kung sino ang mga nakarelasyon ng kapatid niya. Sa kanyang palagay, may gusto ang suspect sa kanyang kapatid. Ayon naman kay Kagawad Ronward, ginagawa lamang ng dahilan ni Ace ang pagseselos kaya niya iyon nagawa, ngunit sa katunayan ay wala naman talagang relasyon ang suspect at biktima. Sa kabila nito, bumaba sa kasong homicide ang kaso ni Ace sapagkat hindi napatunayan ang tunay na motibo kung may relasyon ba talaga ang dalawa o pinagplanuhan ba talaga ang insidente. Dahil dito, naging masama ang loob ng kaanak pati na rin ang mga kaibigan ng biktima. Sa kasalukuyan, nakapiit sa Manila City Jail si Ace at noong tinangkang kunin ng otoridad ang kanyang panig, tumanggi na itong humarap sa kanila. Samantala, ngayong nakapiit na si Ace, tila gumaan na ang pakiramdam ni Ara sapagkat matapos ang 2 taon, nahuli na rin sa wakas ang suspect. Bagaman hindi na kayang ibalik ang buhay na nawala, nagpapasalamat pa rin si Ara sa mga tumulong dahil sa kanila. Nabigyan na ng hustisya ang pagkawala ni Eunice Espinosa. Pangako ni Ara, hindi sila hihinto hanggang sa hindi nila tuluyang nakakamit ang hustisya para kay Eunice.
Ayon pa sa kanya, ipagpapatuloy nila ang kaso at ipaglalaban nila iyon dahil lahat ng kasalanan ay may kabayaran at ang nais nila ay makulong ang suspect habang buhay. At diyan na nagtatapos ang karumal-dumal na kwento ng paggalaw at pagligpit sa kaawa-awang biktima na si Eunice Espinosa. Naway magsilbing aral ito para sa inyo, ka-brotherhoods, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ang sinapit ng biktimang si Eunice ay maging daan sana upang labis ninyong maunawaan na laging mapangmatsyag at mapanghinala sa anumang sirkumstansya. Ingatan po natin lagi ang ating sarili dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang at matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamunaha. Kayo mga pards, ano ang inyong reaksyon sa videong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nais kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, ay huwag mahiyang mag-comment, ay iisa-isahin ko kayo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Salamat po and God bless